Sinabi pa ni Lord Yan kay Tai Suzy na ang kanila daw Tai Su Holy Son ay lumagpas na sa linya nilang mga demonyo kung kaya maaari na daw itong mamatay. Sabi naman sa kanya ni Tai Suzy na dito daw sa ibabaw ng linya, may isang grupo ng isang great saints ang humahabol sa isang junior katulad ni Chu Ziyu. Ang ibig sabihin lang nito si Chu Ziyu ay hindi lumagpas sa linya nilang mga demonyo. Sumagot naman si Lord Yan kay Tai Suzy na si Chu Ziyu daw ay kanyang na-triggered ang Thunder Trial at ito ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming great saints na kanyang kauri na demonyo. Agad naman nagpalabas si Tai Suzy ng isang item sa kanyang isang kamay. Saad pa niya kay Lord Yan na wala daw kabuluhan itong mga salita, siya daw ay lalabanan sila kung ito ang kanilang gustong mangyari, at titingnan lang daw niya kung siya ay mapalad na makatakas sa kanyang mga kamay sa pagkakataon na ito. Sinabi naman ni Lord Yan kay Tai Suzy na ang kanya daw palas ay malubhang nasugatan at ito ay hindi pa nag-recover. Gaano daw ba karami ang kanyang kapangyarihan na magagamit laban sa kanya? Huwag daw niya siyang takutin sa kanyang mga salita na walang laman na pagbabanta. Siya daw ay hindi mananalo sa kanya. Sumagot naman sa kanya si Tai Suzy na subukan na lang daw nila kahit hindi niya magagamit ang kanyang totoong lakas. Ang kanya daw lakas ngayon ay sapat na upang kanya siyang patayin. At bigla naman nakisali sa kanilang usapan ang Golden Ape, saad pa niya kay Tai Suzy na kung ganoon daw ang sitwasyon paano na lang daw kaya nasasali siya sa kanilang away. At dito makikita na pinapalibutan na si Tai Suzy ng apat na mga malalakas na mga demonyo upang siya ay kanilang pagtulungan. Ang isa ay ang Barbarian Tribe Head na demonyo, at ang isa naman ay ang Silverwing Butterfly Mountain Lord, kasama din ang Tianyao City Lord na ang Golden Ape. Si Meng Dai naman ay kanyang inutusan ng kanyang mga kasama na mga tao na cultivator na maghanda na daw sila sa kanilang matinding digmaan sa mga demonyo. Samantalang si Lord Yan naman ay naghahanda na ng pag-atake kay Tai Suzy, saad pa niya na kung hindi daw ba alam ni Tai Suzy ang Heaven and Earth, ngayong araw daw na ito ay masasaksihan ng lahat ang pagkawasak ng Tai Su Holy Ground. Sabi naman ni Tai Suzy sa kanya habang naghahanda din ng teknik upang tapatan ang pag-atake sa kanya ni Lord Yan na ang lahat daw ng miyembro ng Tai Su Holy Ground ay nakikinig sa kanyang mga utos na walang mga halimaw ang matitira na buhay sa lugar na ito ngayong araw. At dako naman tayo sa South City sa Tai Su Holy Ground. Dito makikita ang tatlong mga malalakas na mga demonyo na nakapasok na sa lugar. Saad pa ng isang babae na demonyo na maganda daw na idea ang naisip ni Lord Yan dahil habang kanilang pinapatay sa mga oras na ito ang Great Saints King ng Tai Su Holy Ground, sila naman ay tumungo dito upang wasakin ang teritoryo ng Tai Su Holy Ground, at natatawa na lang ito dahil ano daw kaya ang reaksyon ni Tai Suzy kapag makatakas siya sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban, tapos makita niya ang kanyang teritoryo ay wala na. Ngunit nagulat naman silang tatlo dahil may bigla na lang nagsalita sa kanilang likod. Ito pala ay si Luo Qingyu, sabi pa niya sa kanilang tatlo na medyo kinakalawang na daw siya matapos niyang matulog ng maraming taon. Nagtanong naman ang babae na demonyo kay Luo Qingyu habang pinapawisan na kung sino daw ba ito. Tumugon naman sa kanya si Luo Qingyu na hindi na daw importante kung ano ang kanyang pagkakilanlan, ang kanila na lang daw pagtutuunan ng pansin ay mamamatay na sila maya-maya. Habang kampante na tinitingnan ni Luo Qingyu ang tatlo, sinigawan naman siya ng babae na demonyo. Samantalang ang dalawa naman ay natulala pa rin habang kanilang tinitingnan si Luo Qingyu, sa ilang sandali nagpalabas si Luo Qingyu ng isang dambuhalang halimaw sa kanyang likod. Ang tatlo naman nga nakakita ay kanilang nakilala ang pagkakilanlan ni Luo Qingyu dahil ang babae daw pala na nasa kanilang harapan ngayon ay ang Tao Tai, na isang pseudo-emperor na si Luo Qingyu. Napanganga na lang sila sa kanilang mga nalaman at humihingi na lang ito ng tulong dahil batid nila sa kanilang sarili na dito na sila mamamatay. Dahil doon mabilis tumakbo ang tatlo upang makatakas sa humahabol sa kanila na malaking halimaw, ngunit wala pa rin silang nagawa dahil madali lang silang nahuli ng halimaw na alaga ni Luo Qingyu at ginawa silang pagkain. Natatawa naman si Luo Qingyu sa mga kahihinatnan ng tatlo. At balik naman tayo sa loob ng lihim na kaharian sa Wangchuan River, dito makikita si Tai Suzy na napaligiran na ng tatlong mga leader na mga demonyo. At si Tai Suzy naman ay nakafocus lang sa kanyang hinahanda na teknik upang magawa niyang malabanan ang apat na mga malalakas na demonyo. Samantalang makikita naman si Chu Ziyu na nakaupo sa bitak ng Stone Monument upang kanyang pakiramdaman ang Wangchuan River. Sa ilang sandali sumambulat sa kanyang harapan ang isang babae na mayroong berde na buhok. Nakatayo sakay sa isang bangka, at nang pagmulat ng mga mata ni Chu Ziyu,
Agad naman nagsalita sa kanya ang babae, sa hindi nakakaalam ang totoong anyo ng babae na ito ay ang malaking puno nung nakalagpas sila Chu Ziyu sa unang level, ang kanyang pangalan ay si Tree. Saad pa niya kay Chu Ziyu na tutal nandito na daw ang ating bida, paano na lang daw kaya na uminom muna silang dalawa ng tsaa habang nag-uusap. Nagulat naman si Chu Ziyu dahil bakit alam daw ng babae na ito ang kanyang pangalan, siya daw ba ang nakatago na boss dito sa lihim na kaharian. At nang lumapit na si Chu Ziyu kay Tree, agad naman itong nagtanong kung bakit daw niya nalaman ang kanyang pangalan. Sabi naman sa kanya ni Tree na syempre alam niya ang kanyang pangalan dahil siya ang nagpapatakbo dito sa loob ng lihim na kaharian. Si Chu Ziyu naman ay gumana na naman ang kanyang maruming kaisipan dahil habang tinitingnan niya si Tree na naglalakad ay kanyang napansin na masyado daw palang sexy itong babae na ito. At nang nakaupo na si Tree sa upuan, ay nakangiti naman itong kanyang sinabihan si Chu Ziyu na pwede na daw itong maupo kasama siya. At nang nakaupo na si Chu Ziyu ay kanyang tinanong si Tree na kung siya daw ba ang lumikha nitong lihim na kaharian. Sinabi naman sa kanya ni Tree na hindi daw siya ang gumawa nitong lihim na kaharian, sa katunayan, siya lang ang nakabantay dito. At sinabi din niya kay Chu Ziyu na kung nakita daw ba niya noong papunta pa lang siya dito ang malaking great tree, dahil ang totoo isa lang naman daw siyang puno. Nagulat naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman na kanyang sinabihan si Tree na ang malaking puno daw pala ang kanyang totoong anyo. Ayon naman ni Tree na masyado daw ba siyang malaki, nagtanong lang naman sa kanya si Chu Ziyu na kung ano daw ang kanyang pwede na itawag sa kanya. Seryoso lang naman na tinitingnan ni Tree si Chu Ziyu na tawagin lang daw niya siya na Tree. Sabay nagkwento siya kay Chu Ziyu kung kailan siya nagsimula. Matagal na daw na panahon ang nakalipas, noong siya pa daw ay isang buto. Ang isang makapangyarihan daw na tao ay itinanim siya sa likod ng kanyang bahay. Siya daw ay sumibol at naging malaking puno at nagkaroon ng sariling kamalayan matapos siyang manatili sa kanyang daw ng mahabang panahon. Ang nagtanim sa kanya noon ay nagulat noong nakita niya na siya ay nagkaroon ng kamalayan, at sinabi pa niya sa kanya noon ang matalino daw nga nabubuhay ay nararapat lang na magkaroon ng sariling pangalan. Natatawa na lang si Tree dahil ang nagtanim daw sa kanya noon ay gusto siyang bigyan ng pangalan. At noong kanyang nalaman na gusto siyang bigyan ng pangalan ng nagtanim sa kanya ay masyado siyang natuwa, pero sa isang buwan na kanyang pinag-isipan kung ano ang kanyang ibibigay sa kanya na pangalan, pero sa bandang huli ang kanyang naisip na ibigay na pangalan sa kanya ay Tree, sabay kanyang tinanong si Chu Ziyu kung nakakatawa daw ba ang pagbigay sa kanya ng pangalan. Natatawa lang naman na tinanong ni Chu Ziyu na ang tao daw ba na senior ng kanyang senior Tree ay masyadong makapangyarihan, tama daw ba siya sa kanyang mga hinala. Ayon naman ni Tree kay Chu Ziyu na mas tumpak daw na ilarawan ang kanyang senior na isa siyang invincible, at sinabi din niya na noong nakipagtulungan daw siya noon sa isang elite, ay muntik na silang namatay sa 10,000 na mga elite noong kanilang kapanahunan. Hindi naman makapaniwala si Chu Ziyu dahil masyado daw talagang malakas ang tao na senior ng kanyang senior Tree dahil 10,000 na mga elite ang kanyang nakalaban ngunit hindi pa rin siya nagawang mapatay sa ganoon kadami na mga kalaban. Mayroon daw ba talagang 10,000 na mga malalakas na nagsama-sama sa mundo? Ayon naman ni Tree na yun daw ay 10,000 na mga lahi na nanggaling sa iba't ibang mga bituin, yun daw ay mga alagang hayop na pinalaki ng mga tao, at tinanong din niya si Chu Ziyu kung nakapunta na daw ba ito sa lugar na Honghuang, sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na nakapunta na daw siya sa lugar na yun ngunit hindi siya nagtagal doon, at nalaman din niya ang mga kalagayan ng mga tao doon. Sinabi naman ni Tree kay Chu Ziyu na ang nakita daw niya doon ay hindi pa ang kabuuan ng Honghuang Cosmos. Kung gusto daw ng ating bida ang iba pang mga impormasyon patungkol doon, kailangan daw muna niyang tumuntong sa Lesser Saint Stage at pagkatapos makipagsapalaran siya doon sa Honghuang Cosmos. Sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na inumin na daw niya ang kanyang tsaa. Dahil sa alok ni Tree kay Chu Ziyu ay walang pag-alinlangan na kanya nang ininom ang tsaa na ibinigay sa kanya ni Tree. Ngunit nang kanya nang ininom ang tsaa ay bigla na lang napunta ang kanyang kamalayan sa kanyang Dao Palace, at sa harapan nito ay makikita ang isang malaking upuan. Habang seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu ang upuan sa kanyang harapan. Nag-notice naman ang kanyang system na ang nasa kanya daw harapan ngayon ay ang Blood Throne. Sabay nagtanong ang system na kung gusto daw bang gamitin ng host ang kanyang system upang mag-breakthrough ang kanyang Dao of the Blood Throne. Ang pagpapahusay daw ng blood seed ay katulad lamang sa pag-breakthrough ng cultivation, mayroon din itong ibang mga function, na kung saan pwede na buhayin ang sinumang cultivator na kanya nang na-modified, ang halimbawa na lang nito kapag ang manok na icon, ay nahulog,
pwede daw niya itong kunin gamit ang Blood Throne at muling itayo ang kanyang katawan. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman dahil malaking bagay daw ito, dahil hindi lang niya ma-self-destruct ang kanyang alagad, bagkus kaya din niya itong i-reconstruct bilang kanyang bangkay na sundalo. Ngunit napapikit naman ang isang mata ni Chu Ziyu dahil sa kanyang harapan ay sumambulat ang napakasilaw na liwanag, at kanya na lang nasabi na hindi daw pala niya namalayan na nakabalik na siya dito sa Wangchuan River. Sabay nag-notice ang system at kanyang binabati si Chu Ziyu dahil siya lang daw ang nag-iisang cultivator ang nakaabot dito sa lugar. Nabitbit ang three-leaf stone plate, siya daw ay makakatanggap ng gantimpala na ang Dao Secret Technique, at na-detect din daw niya na siya daw ay mayroong kwalifikasyon para pumunta sa natunaw na Shumi Mountain, pakiusap sundan lang daw niya ang instruction upang maabot ang Shumi Mountain matapos natanggapin ang Dao Secret Technique. Si Chu Ziyu naman matapos ibinigay sa kanya ang gantimpala na ang Dao Secret Technique ay seryoso niya itong tinitingnan. At makikita naman si Tree na bumalik na sa kanyang totoong anyo na ang pinakamalaking puno sa lihim na kaharian, at sa itaas nito ay nagsilabasan ng malalakas na kidlat, at maririnig din sa kanyang paligid ang sigawan ng mga maraming cultivator, dahil pala ang lahat ng mga demonyo sa loob ng lihim na kaharian ay dahan-dahan na naglalaho ang kanilang mga katawan, at napasigaw na lang sila na kung ano daw ba itong mga nangyayari, ang lihim daw ba na kaharian ay malapit ng magsarado. Sa labas naman ng lihim na kaharian sa Huang Mountain, sa tapat ng pintuan papasok sa lihim na kaharian, makikita dito si Miss Feng Yao na kanyang hinihintay si Chu Ziyu na lumabas sa pintuan ng lihim na kaharian. Sa ilang sandali ay lumabas na nga si Chu Ziyu sa pintuan ng lihim na kaharian. Agad naman nagtanong si Miss Feng Yao sa kanya na kung nagtagumpay daw ba siya na kanyang makuha ang Dao Secret Technique, hindi naman nagsalita si Chu Ziyu bagkus agad lang itong lumapit kay Miss Feng Yao sabay hinawakan niya ang katawan nito. Sabi pa niya kay Miss Feng Yao na sa kasamaan daw na palad hindi niya maituturo sa iba sa ngayon ang Dao Secret Technique, kung pwede lang ay tiyak na ituturo niya kay Miss Feng Yao ang pamamaraan na ito. Nag-alala lang naman na sinabihan ni Miss Feng Yao si Chu Ziyu na ang kanya lang naman daw tinanong sa kanya ngayon kung matagumpay ba niya na nakuha ang Dao Secret Technique, hindi siya nagtanong patungkol doon dahil kinakailangan niya ang teknik na yun, ang ibig lang naman daw niyang sabihin ay gusto niya siyang batiin sa matagumpay niyang pagkuha sa Dao Secret Technique. Agad lang naman na niyakap ni Chu Ziyu si Miss Feng Yao dahil sa totoo daw ay gusto niya sana na ituro sa kanya ang pamamaraan na ito. Ngunit sa kasagsagan ng panglalandi ni Chu Ziyu kay Miss Feng Yao ay bigla na lang nagbago ang mukha ni Chu Ziyu dahil biglang bumahing si Meng Dai sa kanilang likod na halatang nagselos sa ginagawa ng kanyang manyakol na disciple. At makikita si Miss Feng Yao na masyadong nahiya sa ginawa nilang dalawa ni Chu Ziyu at kanyang binati si Meng Dai, saad pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na sundan daw niya siya. At wala na ngang nagawa si Chu Ziyu kung hindi kanya na lang sundan ang kanyang selosa na master. Sa ilang sandali makikita ang isang malaking flying ship na lumilipad sa kalangitan, at sa loob nito makikita si Meng Dai na nakaupo sa harapan ni Chu Ziyu na kanya itong pinapagalitan, saad pa niya na lumapit daw ito sa kanya. At nang nakalapit na si Chu Ziyu ay kanyang kinurot ang pisngi nito dahil hindi na daw masama ang kanyang manyakol na disciple, at dapat daw ba niya magdaos ng kasal nilang dalawa ng Yao si Holy Daughter. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang nakangiti na ayos lang naman daw sa kanya ang ganoon na bagay. Ngunit kailangan din daw bang sumali ang kanyang master sa ganitong okasyon, kung hindi na lang nila gagawin itong ganitong okasyon. Inis lang naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na wala na daw siyang pagkakataon para tanggihan ang ganitong usapin, si Chu Ziyu naman ay mas lalo niyang iniinis si Meng Dai dahil gusto daw niya ang ganitong ugali ng kanyang master. Agad naman pinahinto ni Meng Dai sa pagsalita si Chu Ziyu dahil hindi daw niya gustong tingnan ang kawalang hiyaan ng kanyang manyakol na disciple. At habang pinaghahanda ni Chu Ziyu si Meng Dai ng tsaa, ay malumanay naman na nagtanong sa kanya si Meng Dai na kung nagtagumpay daw ba itong makuha ang Dao Secret Technique. Napabuntong hininga lang naman si Chu Ziyu na kanyang pinagsisilbihan ng kanyang minamahal na master, sinabi pa sa kanya ni Meng Dai na maganda daw ang kanyang nagawa, at huwag daw niyang kalimutan na mag-ingat dahil maraming mga tao ang mayroong interes sa Dao Secret Technique, at sa ngayon ang kanilang mga mata ay nakatuon lang sa kanya, hindi lang daw ang mga tao, maging ang mga halimaw ay binabantayan ang kanyang mga galaw. Nakangiti lang naman na tinanong ni Chu Ziyu si Meng Dai na kung ang kanyang master daw ba ay masyadong nag-alala sa kanya. Namumula lang naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang tinanggihan ang tanong sa kanya ni Chu Ziyu dahil sa totoo lang daw hindi naman daw siya nag-alala sa kanyang manyakol na disciple,
bagkus nag-alala lang siya sa hinaharap ng Taisu Holy Ground kung siya ay mamamatay. Sabay nilambing ng ating bida ang kanyang master dahil kung sabagay daw ang kanyang master ay ayaw na siya ay mamatay dahil masyado siyang malulungkot kapag nangyari yun, namumula lang naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na managinip daw ito ng gising, at tumigil na daw ito sa kanyang ginagawa sa kanya. At wala nang sinayang na oras si Chu Ziyu at agad niyang pinahiga si Meng Dai dahil masyado na daw matagal simula noong ginawa nilang dalawa ang madalas nilang ginagawa. Habang si Meng Dai naman ay napasigaw na lang dahil sa kamanyakulan ng ating bida. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na pakiusap daw sulitin nilang dalawa ng kanyang master itong magandang gabi na ito. Dahil doon agad nang hinawakan ni Chu Ziyu ang dalawang kamay ni Meng Dai upang hindi na ito makahindi sa kanyang gagawin sa kanyang master sa mga oras na ito. At lumipas ang kinabukasan lumapag na nga ang kanilang sinasakyan na malaking flying ship sa harapan ng dalawang malaking bundok, at makikita silang dalawa na papunta sa isang kubo, at nang nakarating na sila sa isang kubo agad naman nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu sa mga Saint King level cultivator sa kanyang harapan. Natatawa naman ang isang matanda na ang Yao Guang Holy Master dahil sa wakas daw dumating na dito si Chu Ziyu, at kasama din niya si Hua Lufei, at ang isang matanda na si Jiang Wudi ang Jiang Family Saint King, at si Ye Tiang Hong Ye, ang Ye Family Saint King. Agad naman nagpasalamat si Chu Ziyu sa paghihintay sa kanya ng mga great saints, sabi naman sa kanya ni Jiang Wudi na huwag na daw niya itong alalahanin, dahil ang kanya daw pinakita sa loob ng lihim na kaharian ay kahanga-hanga, kanya daw nalinlang ang isang dosina na mga halimaw na mga great saints at kanya pa itong napatay, ang kanya daw nagawa ay nakapagpapabawas ng alalahanin ng kanilang Tianyuan frontline. Tumugon naman sa kanya si Chu Ziyu na masyado daw siyang pinupuri ng kanyang senior, at sabay mayroon itong ipinalabas na mga bote ng Rootless Divine Water, ayon pa sa kanila ni Chu Ziyu na ito daw ay Rootless Divine Water, kanya daw itong dinala dito para lamang sa tatlong senior na nandito ngayon, pakiusap tanggapin daw nila ang kanyang ibibigay sa kanila. Natuwa naman ang Yao Guang Holy Master sa ibinigay sa kanila ni Chu Ziyu, sabi pa niya kay Chu Ziyu na kung kinakailangan daw ng tulong sa hinaharap ni Chu Ziyu ay tawagan lang daw niya siya at hindi siya magdadalawang isip na kanya siyang tulungan. Sabay kanyang sinabihan ang dalawang Great Saints King na kailangan na daw nilang tatlo na umalis, si Chu Ziyu naman ay nagbigay ng paggalang sa tatlo habang papaalis. Matapos makaalis ang tatlo nagsalita naman sa kanilang dalawa si Meng Dai na mag-usap lang daw muna sila dito, dahil babalik daw muna siya doon sa flying ship at umidlip ng sandali, dahil magdamag daw siyang hindi nakatulog kagabi. Matapos makaalis si Meng Dai ay agad naman naglambingan ang dalawang magkasintahan. Sabi pa ni Taisu kay Chu Ziyu na nagpapasalamat daw siya sa kanya dahil kung hindi sa kanya baka itong Taisu Holy Ground ay hinaharap na ngayon ng malaking panganib, sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na naniniwala naman daw siya na kahit wala siya, ang Taisu Holy Ground ay makaligtas sa kahaharapin ng mga krisis. Ngunit masyado naman nag-alala si Chu Ziyu kay Hua Luofei dahil bigla na lang itong umubo ng walang tigil at halatang kanyang dinadamdam ang kanyang malaking sugat. Saad pa sa kanya ni Chu Ziyu na hindi pa daw siya nagpapasalamat sa kanya ng personal dahil sa pagtulong niya sa kanya noong hinarap niya ang Constitution Trial. Nagulat naman si Taisu Zi sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanya itong tinanong na kung alam na daw ba niya ang kanyang totoong pagkatao. Ayon pa ni Hua Luofei kay Chu Ziyu na ang pagprotekte daw sa kanya ay para din naman sa hinaharap ng Taisu Holy Ground, dahil ang kanilang Taisu Holy Ground ay kanyang ibibigay sa kanyang mga kamay sa hinaharap, kung kaya huwag daw siyang magpasalamat sa kanya. At habang silang dalawa ay nag-uusap bigla naman nagpalabas si Chu Ziyu ng malaking bote ng Rootless Divine Water upang kanya itong ibigay sa kanyang minamahal na si Taisu Zi. Masyado namang namangha si Taisu Zi dahil masyado daw marami ang ibinigay sa kanya na Rootless Divine Water ni Chu Ziyu. Si Meng Dai naman na nakatingin sa kanilang dalawa sa unahan ay masyadong nagselos dahil masyado daw itong unfair. Dahil binigyan lang daw siya ng kanyang manyakol na disciple ng kakaunting bote ng Rootless Divine Water, ngunit ang kanya daw ibinigay kay Hua Luofei ay masyadong marami. Sabi pa ni Hua Luofei kay Chu Ziyu na kung mayroon pa ba daw natira sa kanya para sa kanyang sarili dahil ang kanya daw ibinigay sa kanya ngayon ay sobra-sobra, sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na syempre mayroon daw siyang itinira para sa kanyang sarili, sa katunayan nag-iwan daw siya para sa kanyang sarili ng kalahating bote, yun daw ay sapat na para sa kanya. Samantalang ang selosa naman na si Meng Dai ay napasuntok na lang sa flying ship dahil sa labis na selos sa dalawang magkasintahan.
Samantalang nagtanong naman si Hua Luofei kay Chu Ziyu na matapos daw nila dito ngayon saan naman daw sila pupunta. Sabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na matapos daw dito ngayon ay babalik daw muna siya doon sa Taisu Holy Ground, at kanya munang ipagpatuloy doon ang kanyang cultivation. Natuwa naman si Hua Luofei sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil sakto daw na babalik na din siya doon. Paano na lang daw kaya nasabay na lang silang dalawa para bumalik doon. Ngunit bigla naman nakisali ang selosa na si Meng Dai sa kanilang pinag-usapan. Sabi pa niya kay Chu Ziyu na hindi na daw kinakailangan na kanyang guluhin ng Holy Master, bumalik na daw ito ngayon mismo sa flying ship. Sinabi naman ni Hua Luofei kay Meng Dai na pwede naman daw na hindi madaliin ang pagsakay sa barko, karaniwan din naman ang pagsusumikap para lang sa kahusayan. Nagsalita naman si Chu Ziyu kay Hua Luofei na magkikita na lang daw silang dalawa sa susunod kapag nakabalik na sila doon sa Taisu Holy Ground. At saad pa ni Meng Dai kay Hua Luofei na si Chu Ziyu daw ay mayroon pang katanungan sa kanya patungkol sa kanyang cultivation, at hindi niya ito masasagot sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay kung hindi kanya lang itong masasagot kapag nakabalik na silang dalawa doon sa Taisu Holy Ground. At sabay kanyang tinanong si Chu Ziyu na mayroong masamang tingin na tama daw ba ang kanyang mga sinabi. Si Chu Ziyu naman ay pinapawisan na kanyang sinabihan si Meng Dai na di ba tinuruan na niya siya kagabi. Pwede daw ba nabigyan daw muna siya ng pahinga?